ang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Kabangsamoro, mapita sa Kanulangon, sa mga pagkatanong ng mga pagalitanong sa Maguindanao at sa lahat po ng mga taga Bangsamoro Region. Welcome sa ating programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Ngayon pong Sabado, September 13, 2025. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, maing buntag ka natong tanan, Kabangsamoro. Ako si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida 882 sa inyong mga AM radio dial, ganun din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC Voice FM 92.1 and sa Gabay FM 97.7 FM. So kahit po AM or FM po ang minomonitor ninyo, no problem, dahil naandyan po kami at mapapakinggan nyo pa rin po kami sa ating programa ngayong umagang ito. At syempre napapanood din tayo sa live, no, sa Facebook pages po ng MSSD Regional at Provincial Branches, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream din po tayo, Kabangsamoro, sa Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions at sa Bangsamoro Multimedia Network. At syempre kaway-kaway tayo, tawi-tawi dahil naririnig na tayo sa Radyo Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Marayaw adlaw, tawi-tawi. And syempre, bukas po yung ating hotline number ha, para sa inyong mga questions, comments and suggestions. Mag-text po kayo sa 0919-480-4265. Naka-flash na po sa mga screen niyo doon po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. 0919-480-4265. Diyan naman po sa kanilang mga bahay, isave niyo po yan sa inyong mga phone book kung kayo may telepono, or isulat sa papel para matandaan po ninyong ating hotline number 0919-480-4265. Palagi pong bukas ang channels natin 24/7 para tanggapin yung inyong mga comments, suggestions, recommendations at mga reklamo, at ipaparating po natin yan sa mga kinauukulang departments sa MSSD. At syempre naging posible ang ating Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno at pagsisikap ng ating butihing minister, Attorney Raisa H. Jajuri, na Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Greetings muna sa ating mga top fans, top sharers at mga likers po natin, mga nagpapadala po ng kanilang mga reactions and comments din po, no? Magandang morning sa inyo, Sabada Pani, ganun din kay Dato Enting, Princess Riham, Mahmud Orandig, ayan, and Gemeline Usman Ambang, ganun din kay Shadat Amilahada, and ganun din sa mga taga ND Village. Magandang morning po sa mga ND Village community, lalo na dyan sa Agasita family and De La Cruz family, Caceres family na dyan, nanonood din po sa atin. Maraming salamat sa inyo. At syempre, good morning din kay Abdila Sumarpang, Nurhaima Makasasa Udin, Sayati Tarong Akmad, Sandra Esmail Patches, at Suad Sulaik Manunggal. Yun. At salamat po sa inyong mga pag-like, pag-love, no? Pagdadala ng mga hearts po ninyo.
Sa mga good and bad comments, no problem. Tinatanggap natin yan lahat. Maraming salamat for engaging. Ang gusto lang po talaga natin ay engagement galing sa inyo. Mag-engage po kayo. Positive po ba yan o negative po ang engagement? No problem, tatanggapin natin yan. Correct. Dahil dito po, welcome ang lahat-lahat ng uri ng reaction. Para po naman mas maging mapabuti pa natin yung programa natin. Magtanong. Oo, magtanong kayo, magreklamo kayo kung meron kayong reklamo para maparating natin yan sa mga kinaukulang authorized personnel, no? Mga officers din po, mga officials ng MSSD BAR. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Ayun, ang pag-uusapan natin dahil this September actually ay, yung iba, parang sinasabi nilang family month, no? Pero kung sa batas ito, meron tayong tinatawag na National Filipino Family Week, no? Ito ay ino-observe, celebrate natin last week of September. So, ibig sabihin, this 22 to 27, yung ating National Filipino Family Week, no? Ito ay, matagal na pala to, no? Itong Family Week, September 1992 pa, no. Ito ay pagrekognisa sa significance ng Filipino family. Yun. Tapos this 2025, ang tema po natin ay polisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa, panatag na pamilyang Pilipino. Pero wag ko yung matakot sa term na polisiya, ha? Kasi medyo technical policy kasi baka sabihin niyo boring yung pag-uusapan natin. Masyadong Filipino, polisiya talaga. Oo. Pero hindi naman po... national ito, ha? National ito nagbigay ng tema. Oo. Pero hindi naman natin pag-uusapan ngayon yung talagang technical terms and technical aspect ng usapin. Kundi yung mga gabay. Yung mga gabay po para sa mas epektibong parenting. Parenting session po tayo. Mas epektibong parenting at kung paano po mas maging matatag ang bawat pamilyang Bangsamoro para mas makakontribute po tayo sa mas matatag at maunlad na community. Yun yung ating pag-uusapan Yun ang ngayon. pag-uusapan natin ngayon. Oo. So, ang kwentuhan natin ay syempre hindi kompleto kung walang bisita. Kaya may bisita po tayo yan live via Zoom. Kasi po, siya ay nanggaling pa sa Tapul. Sulu. Tapos Sulu. Ang layo-layo po ng pinanggalingan ng ating bisita ngayon. So live po siya. Hindi na natin siya inilipad papunta dito. Pero kasama natin siya ngayon. Live po yan si Ma'am Soraya Kuhutan, RSW MPA, ang Municipal Social Welfare Officer po ng Tapul Sulu. Magandang morning po sa inyo, Ma'am Soraya. And welcome. First time ni Ma'am Soraya, no? Yeah, first welcome time. Welcome po, Ma'am Soraya, sa Bangsamoro Muna MSS Data Service. Ako po si Jeff Mendez. At of course, kasama po natin si MJ Alfred. Hello, Ma'am. Hello po, Sir, and hello po, Sir Jeff and Sir Ma'am MJ. No? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ma'am, bumati po muna kayo, ma'am, sa inyong mga kasamahan po dyan sa Tapul Sulu. Greetings po, greetings. Sa sarili niyo pong dialect. Baka gusto niyo pong gamitin yung sarili niyong dialect. Yes po, sir. So, from the municipality of Tapul po, no? So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga nanonood po ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service, no? From Tapul Sulu Province po, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Yun. Sige. Tagalog pa rin siya. Tagalog pa rin si ma'am. Paano kaya ang Adlaw Marayaw din ba? Hindi. Tausog ba si ma'am? Tausog. Yeah, tausog si ma'am. Oo. Paano Adlaw Marayaw po dyan, no? Pagka bumati po tayo ng Good morning. Good morning. Marayaw malingkat, Adlaw Tagyayaw di Alipasu, una muna di sa Tapul Sulu. Sige, kayo na lang po. Marayaw malingkat. Malingkat. Parang guwapa at pagkikat. Malingkat daw, Jeff. Ay, maganda. Yes. Sige. Yan ang pag-uusapan natin with Ma'am Soraya. Umpisahan natin, no? Yung, itong pinag-deliver natin ngayon? Konting background lang siguro, MJ. Dahil Family Week ang ating sineselebrate ngayon, ang gusto ni MSSD ay bigyan natin ng guide, no? Bigyan natin ng gabay ang bawat nanay, bawat tatay, ang bawat parent kung ano ang tamang maging parent, no? Responsible parenting, no? Ano ang responsible parenting? Dahil ito ay ang gusto ni MSSD para sa Bangsamoro, isang matatag na pamilya, isang matatag na Bangsamoro. Oo, dahil MJ, merong
serbisyo talaga. No? Ang tinatawag ang tawag dun, parenting effectiveness service. Session. May session. May session. Yes. Yung serbisyo, Service, may yes. service sila. Sa MSSD, merong particular service na para paggabay sa mga magulang mismo. Yun. Kaya gusto nating malaman kay Ma'am Soraya, ano po ba itong parenting effectiveness service or services? Una-una po ang ating Ministry of Social Services and Development. Aside po sa nagbibigay tayo ng tulong, financial at mga livelihood assistance, meron din po tayong advocacy awareness at isa po ito yung sinasabi natin parent effectiveness service. Ano nga po ba yung parent effectiveness service? No? Isa po itong programa na nagbibigay at nagpapalawak po ng kaalaman at kasanayan ng mga magulang at yung tagapag-alaga higit sa pagiging magulang upang matugunan ang kanilang mga tuntunin bilang sa magulang. So, ito po ay binubuo ng siyam na independent handbook of education. At ito po ay binisel niyo upang magamit po tulad namin as field worker, mga social workers po, at ang ating mga LGU na magamit po natin ito sa ating mga participants or partner beneficiaries. So, alam po natin na ngayong September po ay sineselebrate po natin yung National Family Week, no? Ang pagiging, naniniwala po kasi tayo ng pagiging magulang ay isang napakalaking pananagutan po, no? At ang pagkakaroon ng isang ama or ng isang anak ay isa pong amanan or a trust. Kabilang po dito yung pag-protect po natin ng buhay ng isang bata, pagbibigay ng pinakamainam na pag-unlad at pagdudog po ng kanyang pagkatao. So, ang pamamaraan po at ng pagpapalaki sa mga bata ay nangangailangan din po ng kaalaman at pagsasanay para sa mga magulang upang matulungan po naman nila ang kanilang mga anak na maitawid sa bawat higto ng kanilang paglaki hanggang sa sila ay maging maayos at ganap na individual. So, lahat naman po siguro ng mga magulang kung mabibigyan po ng pagkakataon, ay pipili po tayo ng gusto po natin gumawa ng positibo, malusog at pagkatugang pagmamalaki sa kanilang mga. Kaya po nabuo po yung ating test, yung parent effectiveness service. So ito po ay session, meron din po natin yung session na mahigit 1 oras, 2 oras na nagpa-participate po yung ating mga partner beneficiaries. So ito po ay ang pinaka gusto po natin ay mapagpatibay yung mga pamilya. Una-una, alam natin na ang mga pamilya po ay ang pangunahing unit ng ating komunidad na maging responsible at maging epektibong magulang po sila sa kanilang mga. Ma'am Aya, may tanong po ako. Ma'am Aya, Yes, ma'am. oo. Paano, kung sasabihin, paano natin ini-explain ito sa mga magulang, no? Kasi minsan may mga magulang talaga na sasabihin nila na, bakit ka mag-ano sa akin, no? Ganito yung Bakit ka makikialam sa yes. parenting method ko? Exactly. Oo. Ito na yung nakagisnan ko na parenting Correct. simula pa sa mga Oo. ninuno ko. Ito na yung turo sa akin na tamang parenting. Yes. Anong pakinyo? Oo. Anong pakialam mo sa forma ng aking disiplina sa aking mga anak? Ganyan. Paano nyo hinahandle yung ganyong klaseng magulang, ma'am, na firm sila na kasi dapat sabi ng nakagawian na namin na palo kami ng palo, sigaw kami ng sigaw, kami ang nasusunod sa aming mga anak. So paano po yun? Opo. So, unang-una po na inumpisan po natin, meron po tayong mga guided na module or manual na ginagamit po. So, meron po tayong mga topic na ginagamit dito. So, kung may mga ganun po tayong parenting, so, pinapaalam po natin po sa kanila yung awareness, ano po natin, yung advocacy, na malaman nila na ito yung mga dapat na hindi ito yung pamamaraan nila sa kanilang bahay. Ngunit ito yung sinasabi po ng positibong pagdidisiplina. May mga topic po tayo na nakaangkla po, kung paano nga ba ang pagpapalaki, paano nga po ba na mapalakas nila yung ugnayan nila sa kanilang mga anak, paano din po natin magamit yung paggamit sa pabuting komunikasyon, yung pagbibigay ng suporta, at yung mapalawak lang po natin yung kanilang kaalaman. So, hindi po ito isang session lang, subalit nakikita natin kung ano yung base needs nila, kung ano yung needs ng ating mga participants. So, sabi nga po kanina, kung hindi tayo pwedeng makialam, so kung paano sila, kung paano nila pinapalaki yung kanilang mga. Subalit, ito po ay may module, may manual, ini-explain po natin ito sa kanila. And
ay yung pinaka-isang at ano din po natin strategy, ginagamit din po natin yung ating mga partner agencies, no? Yung usaping health, usaping kalusugan, usaping about the levels of data. Ang inaangka din po natin ito when it comes to Islamic perspective. So, mas malaki po yung tulong din po na natatap din natin yung ating mga religious sector na upang malaman nila. Kasi kapag ginagamit na natin yung faith kasi mas nagkakaroon ng comfort nagkakaroon tayo ng mas at least experience ito no, sa pagpapalaki sa atin. Ngayong So umaga, bakit ito po ay informed decision na with their participation, yung participation ng ating mga magulang. ngayong umaga po kasi, ma'am, ngayong umaga po kasi ay ang magbibigay tayo ng overview of what you've mentioned about the 9 modules. So i-overview po natin. Unang-una po siguro tanong ko diyan, ano-ano po ba in a short statement and overview, ano-ano po ba yung mga responsibilidad at dapat gawin ng mga magulang para po doon sa para mag-contribute doon sa maagang pag-unlad ng kanilang mga anak o ang pag-unlad ng mga bata. Ano-ano po ba yung mga key points lang na dapat nilang matugunan? Kasi hindi na natin ito siya idaan sa thorough discussion. Kundi ito siya ay overview lang para alam nila kung ano yung mga pag-uusapan doon sa mga sessions na nabanggit niyo po. So ano po yung responsibilidad ng mga magulang para po sa pag-unlad ng mga bata? Okay po, sige po. So una-una po, no, based po sa ating module or manual po sa Parent Effectiveness Service, mag-uusapan po dito yung sasabi natin Enriched Parent Effectiveness Service na more on introduction po ito kung ano ba yung class na ito bilang isang ina, no? At least malaman po nila na bilang isang magulang, ano po ba yung kanilang mga weakness and strength. No, at saka yung pagkakaroon po ng self-esteem mo. Na dapat bilang isang magulang, dapat po tayo, no, alam natin, ano ba yung gusto natin maging anong ating mga pamilya. Una-una dyan, yung pangalawa po yung sinasabi natin, the Filipino family. Pinapakita po natin dito ang kalagahan ng pamilya at ang papel dito upang mapahubog natin ang asal at ugali ng mga bata. So it's a foundation of character po sa ating sa mga bata, sa kanilang mga. Yung challenges of parenting, isa rin po ito na tinutukoy po mahalaga ito sa module. Tinutukoy po dito yung mga hamon ng pagiging magulang at paano ito malalampasan sa tamang paraan. Yung mga challenge, hindi po madaling maging isang magulang ng maraming mga challenges. Correct. So, patulad po sa atin, no, dito sa province ng Cebu, and of course sa island municipality, more on napag-focus po kasi na priority po yung sa paghahanap ng trabaho, ibigay yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya minsan po napapasaba, kumbaga, hindi na nabibigyan ng atensyon yung child development po, no, mahalaga din po na may paliwanag po natin yung mga yugto ng paglaki ng bata kung paano sila dapat gabayan. Yung keeping a child safe from abuse. So, siguro po ito yung palagi nating sinasabi, no, ito yung palagi parang suki na natin, yung mga children's right, yung ating mga, yung paano natin mapapaiwas yung ating mga anak o mga bata sa mga abuses. So, kaya yung pangbubuli sa komunidad, no, pasok na natin yung mga laws. Ano yung mga laws? Ano yung mga, kumbaga, naikangkla, ano yung mga meron tayo sa Pilipinas? Ano ba yung karapatan ng mga bata bilang isang bata po? And of course, yung Global Children's Positive Behavior po, ito po naman po ay ang pagpapalakas ng magiging asal at pagtubog ng disiplina sa mga bata at of course lang may pagmamahal. Hindi lang na binibigay natin yung kanilang needs, yung of course yung basic needs, yung pagkain, yung tirahan, yung mapag-aral. Of course, kailangan din po natin dito sabi natin yung pagkalinga, yung comfort natin sa mga electricity. Yung sasabi natin TLC, no, yung tender love and care, yung warmth na araw-araw na alam ng ating mga anak na may nakikinig, may nangangamusta sa kanila, na may mga support ng kanilang kanila. And of course, yung maayos at maligtas na pagbubuntis. So mula pa sa pagbubuntis po, no, ito ay actually tinatap natin dito yung ating mga partner resource people na galing po ng, of course, yung Ministry of Health na para matakil, papasok po dito yung paano po sila mabibigyan ng gabay habang po ay nagbubuntis. No? Yung free natal and postnatal check-up, yung maayos na pag-iinom ng vitamins or supplemental vitamins. And of course, yung home management, dito po papasok yung alam natin yung pressure bilang isang magulang ang maiprovide ang lahat. Iba pa yung trabaho, iba yung pag-aaral.
So, napapag-usapan din po natin yung self-care, yung self-management, yung time management, and of course, yung financial management. So, nakadepende din po ito kung ano yung ating mga participants, no? Yung sa ating ministry, na katulad ng mga solo parent, yung ating mga layo child, and of course, yung ating keeping a healthy environment for young children, na napapanatili po natin yung malinis at ligtas po, no? Yung kapaligiran para sa kalusugan ng mga bata, no? Sa kanilang mga anak. So, iba't iba po yung topic, no, natin sa manual. So, nakadepende din po iba kung ano yung needs ng ating mga participants. So, sa ating po sa ministry, nakapokus po yung ating test doon sa ating mga program beneficiaries po na nakikater. So, nakapokus po natin ito doon sa lahat. As nasabi ko po yung kanina na yung ministry, hindi lang po tayo nagbibigay ng bigas, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng assistance. Isa po yung advocacy natin, no, yung paano ba natin ma-empower yung una-una, yung mga magulang, yung mga parents. Kasi we believe na kapag empowered yung pamilya, effective ang ating mga parents, no, maiiwasan natin yung mga conflict, maiiwasan natin yung mga issues in the CICL, issues ng mga early marriage, issues ng mga lower yung sinasabi natin na hindi nakapagtapos yung mga low income at least makapaghanap siya ng mabuting trabaho. And itong topic po, hindi lang po si MSSD po yung kasanggat natin dito. Involved po yung ating mga stakeholders, una-una yung ating LGUs, yung ating mga partner agencies po. And of course, yung pinaka-unique siguro kasi nasa barn po tayo, yung palagi po tayong naka-angkla, naka-inline po doon sa ating sa ating mga religious sector. When it comes to Islamic, ano ba yung family of Islam? Hindi po. Yun po yung mga manual na tinuturo po na dinidiscuss po natin during session with our participants. Ma'am Soraya, sino-sino po ba yung sino-sino po ba yung mga participants ninyo dito sa mga sessions? Nanay lang ba? O kasama ba guardian? Kasama ba yaya? Kung may mga yaya yung kasi may mga nagbabantay, no? Kasi minsan may yaya yan kasi si mama at papa nagtatrabaho, so yung nagbabantay lang yung... Pwede ba lolo? Pwede ba lolo? Pwede po bang mga tatay din? Sino-sino po ba yung kasama dyan? Okay, yung sa atin po kasi ngayon, sir at ma'am, ay yung current po implementation natin sa test. Usually po nakapokus tayo doon sa ating mga beneficiaries sa programa. But nevertheless po, ito po ay ina-attend na-attend po ng ating mga participants like parent, couple, nanay, tatay, at saka yung naman po ng sabi ko nga po yung mga kinikita natin beneficiary, which is nakapokus po tayo sa mga solo parent, yung mga pamilyang nangangailangan ng suporta, yung mga nasa survival level natin families, and of course yung mga katutubo natin, yung mga kapatid natin indigenous people like the Bachao. Ang gusto ko po i-clarify ay ito po bang participants nyo dito ay targeted? Ibig sabihin sila po ay mga miyembro ng 4Ps or beneficiary po nung KUPKUP program or beneficiary po nung Sustainable Livelihood Program. Ganun po ba yung selection? Paano po yung selection process of the beneficiaries or selection process of the participants? Kasi ang dami-dami po ng mga magulang, di naman siguro lahat ng mga parents na nasa community kasali sa session. Ang sinabi ni Ma'am kanina, mga program beneficiaries, pero maraming program din si MSSD. Correct. Paano siya nata-target? Paano nyo siya napipili doon sa mga sessions? Okay, una-una po yung sabi natin program beneficiary. So, sila po yung mga case managed po natin beneficiary. Yung ating mga unlad pang program na beneficiary yung po. Kasama po dyan yung ating mga solo parent, yung binibigyan natin ng yung livelihood assistance and binibigyan natin ng financial assistance o yung subsidy. So, kasama po dyan yung ating mga pina-priority po natin yung ating mga case managed beneficiary. Like po yung ating mga solo parent na beneficiary po ng dakila, yung ating pong unlad, yung Bangsamoro Split Kabuhayan, yung ating unlad Bangsamoro program. Of course, yung ating mga KUPKUP beneficiary po, yung itong mga orphan na yung guardian po nila ay yung kanilang mga lola, tita, ate. So ito po yung isolated kasi tama po yun, hindi naman po natin kaya na i-take lahat sa session sa community. So, kasi mapapatan po doon sa space management, isa po sa mga intervention natin aside from
na malift natin yung kanilang well-being from survival level to subsistence. Kasama po yun sa mga factor na tinitingnan natin, yung pagbigay din po natin ng education or awareness campaign po. No? At unang-una dun po yung pagiging effective parents sa kanilang mga anak or sa kanilang mga kasi yung sa 4Ps po, meron po silang, like sa 4Ps po, no, meron nakapo kasi silang like FPS or yung may family development session. Yun yung tatanungin ko sana kung is this the part ba yan siya ng family development sessions or it's a separate session din aside from the family development sessions? Or merong certain point na pwedeng fuse sila, pwedeng pinasok siya doon sa family development session. May ganun po ba? Or that's an entirely different session? Separate po siya sir na session po, no? Magkaiba po yung sa magkaiba lang din po kung nakikita natin na mas kailangan yung involvement ng family. That's the time po pinapatawag natin yung family. But however, ito po ay ibang session compare po doon sa family development session din po na so medyo may pag-similarity lang po sila. Pero yung FPS po kasi natin is focus on the 4Ps. Ito po yung parent effectiveness service po ay focus po sa ating regular case managed beneficiary na yun yung watch the catch. Ano po ba yung kapalit nung pag-attend nila ng pwede bang hindi sila dumalo dyan at makukuha pa rin nila yung mga benefits nila sa programa? Or kasama siya doon sa requirement ng program na kung saan sila pong sumali. Na dapat dumalo muna kayo nito bago ninyo makukuha yung mga benefits ninyo para malaman, para make sure lang namin, para masiguro lang namin na magagamit yun ng tama. Kung magagamit yun sa tama, yung aming mga service, yung aming mga ibibigay sa inyong tulong. Okay po, sir. So like for example, sa ating Dakila beneficiary, Dakila Bangsamoro program. So isa po sa requirement po na dapat yung ating mga solo parent ng quarterly session. Yun. Then right after that, yun po, that's the time po na pwede din ng requirement po yun in receiving their subsidy. Yung isa po yun sa ating requirement sa mga solo parent. Kasi meron po tayong programa na pangalan ng Dakila Bangsamoro. Dakila Bangsamoro. Sa ibang beneficiary naman po natin, yes po, opo. Yung ibang program naman po natin like Layag Badyaw. Kasi yung tinitingnan po natin dito, yung gusto po din ng ating ministry is makita po yung holistic approach niya. So aside po doon, kasi kung nagbibigay lang po tayo, wala rin tayong, for example, kamustahan, orientation, or naman. So isa po ito na pinapasok din natin na at least sila po mismo na magkaroon din po sila ng sense of ownership. Itong session na to ay hindi lang ito kumbaga dahil sa ministry. Bagamat dahil po ito ay para sa kanila. Yeah. So sila po ay nagkakaroon tayo ng sharing, workshops, may mga activity tayong binibigay. So i-check in balance po din natin. May mga post-activity din po tayong ginagawa na kung sila po ba ay nagamit po ba nila yung session. Pangalawa, may natutunan po sila. Pangatlo, applicable po ba ito sa kanilang pang-araw-araw na bilang isang magulang. So, ini-explain po natin sa kanila na hindi lang po ang nagbibigay ng mga letera or ng livelihood, hindi kasama po ito. Ito na po ay partner po nun, yung pag-raise po natin ng awareness, pagbibigay natin ng kaalaman. Kasi nga, ayaw din natin na maiwan sila na hindi sila aware kung ano na yung mga laws, hindi sila aware kung ano na ba yung dapat, o ano na ba yung mga pamamaraan ngayon na mas nakapabuti po sa bilang isang magulang. Yun yung maganda doon. Kasi hindi lang namimigay, kundi talagang tinutulungan sila, ginagabayan yung mga parents, buo man yung pamilya o solo parent man, ginagabayan para yung tulong ng gobyerno hindi mauwi sa wala. Alam nila kung paano gagamitin yung tulong. Oo. Yun ang pinakamaganda sa programang ito, no? At kasi ito talaga ay at saka po gusto ko din po idagdag sir, sa session nakikita din po natin yung may mga special needs. Kasi during sa mga workshop dito po, nakikita din mga special needs na may mga ibang parent na mas malalim pa yung kanilang pinagdaraan. May mga parent na hindi lang nila na-express
Kasi nga sa dami na din ng expectation natin na ang gusto nila maibigay lahat, mag-provide sa kanilang pamilya. Correct. Alam naman din natin po yung situation ng economic medyo, especially sa island, kung hindi ka magsasaka, nag-iisda, nagbebenta, yun na yung pinaka-common na trabaho po. So sa session po, nagkakaroon tayo ng like support system. So dito din nakikita natin ano ba yung mas kailangan ni family A, ni family B. May posible ba na parehong yung intervention natin na binibigay sa isang pamilya at ito sa isang pamilya. So through sharing din po ng kanilang mga life experiences. Kasi sa session po, hindi lang po ito one way eh. Ito po ay two-way communication approach. So hindi lang tayo yung kumbaga of course, mas maganda yung sila yung nag-share kung paano nga ba yung situation nila sa pamilya. Ano yung kanilang parenting. Kasi doon na po lumalabas yung mga nakikita natin, mga needs na diyan na hindi natin nakikita at first glance. Tama yun, kasi sa part naman ng MSSD, baka binibigay natin pero hindi naman yun ang kanilang kailangan. So maganda po talaga na may feedback mechanism din na nabibigay kami pero kinukuha din namin kung ano yung pangangailangan ninyo, kung ano yung gusto ninyo. Yun yung maganda, two-way ang sinasabi ni Ma'am MJ. So two-way, galing sa MSSD papunta sa inyo at galing sa mga parents papunta sa departamento, sa ministry. Pero sa akin talaga gusto kong i-point yung punto kanina ni Ma'am Soraya na hindi lang namimigay ng ayuda sa MSSD. May mas mahalaga pa, no? Kasi yung mga ayuda, ano na yun eh, band-aid yun eh. Ibig sabihin, immediate, yun yung kailangan mo ngayon. Pero itong ginagawa ng mga advokasya ng MSSD, kahit hindi na kayo bahagi ng programa, madadala ninyo sa mga susunod pa na mga, diba? Sa mahabang panahon. Bit-bit nyo ito, no? So yun yung pinakamahalagang punto nito, na bakit kailangan na merong effective sessions. Kasi sa lipunang ginagalawan natin ngayon, ang daming hamon. Tama yung sinabi ni Ma'am Soraya na ang hirap maging nanay at mahirap maging tatay sa panahon ngayon, no? Lalo na maraming influence, no, na naapektuhan yung ating mga kabataan. Diba? Minsan, paano mo ba i-deal yung nagiging bastos na yung mga anak mo, no? No? Paano mo i-deal yung grabe yung gadgets use ng ating mga anak? Ikaw din, paano ka magiging mabuting ina, no? So, again, kanina kasi kasama ng chef, parang sinasabi natin na ngano magbuot man kasako mao man ni akong style. Diba? Ano? Oo, kasi may mga parents naman talaga na gano'n na dahil ito ano yan, pessimistic na mindset, no? Na ito din yung nakasanayan nila sa nanay at tatay nila, sa parents nila. Okay naman kami. Oo. Diba? Tama yung point mo kanina na noon binubugbog naman tayo. Diba? Binubugbog ka naman noon, pinapakalo ka naman. Okay naman tayo ngayon. Mas matatag kami ngayon, mga ganyan pa. So, pero I'm sure hindi na yan yung type of parenting na tinuturo dyan sa mga sessions, no? Sa mga sessions, hindi na yun na dapat merong punishments and reward na medyo masakit, no? Mga ganyan. So, I'm sure meron ng ibang approach for mas effective and better parenting. So, yun yung point ni Ma'am Soraya kanina na itong mga sessions na ito, itong siyam na modules na ito ay makakatulong sa ating mga magulang, sa mga magulang, paano harapin ang hamon ng pagiging magulang. At ma-shift, no? Ma-shift yung mindset, mabago yung mindset na ito lang yung sa panahon namin hanggang ngayon, ito pa rin yung pinaka-effective na parenting. Ma-shift na tayo doon sa, mayroon tayong mas magandang approach dyan, na pareho naman yung outcome, pero less detrimental para sa mga bata. Less ang sa mental health. Sa mental health. At less traumatic sa mga bata na approach yun. Sige, bigyan na lang natin sila ng basics before we pause for a break. Ano po ba yung mga basic needs ng mga bata na dapat na-provide, nabibigay ng mga parents? So, ano-ano po ba yun? So, una-una po, no, sa usaping bilang isang magulang, no, para sa kanilang mga anak. So, una-una, hindi po natin na dapat nakalimutan yung pinaka-basic rate ng ating mga anak. Ang una-una, yung pagkain, yung tirahan, yung damit, and of course, yung sinasabi natin survival, no. Ito yung kasama natin, kahit hindi na sa ikang puso, no? Kasi sa hirap din ng buhay natin ngayon, so hindi naman po na kahit
maibigay mo lahat, no, yung pinakamasarap na pagkain. So long as ito po ay healthy, no? Kasi the pinaka-simplest way po na maibigay natin sa ating mga pagkain, tirahan, and of course, yung damit. And then yung kanilang participation, no, yung participation na, of course, yung makapaglaro sila, Correct. sila ay bayan, no? At least yung, ang sinasabi din natin dito na magkaroon din sila ng participation when it comes sa family decision making. Correct. Bata po, no? Minsan kasi pag tayo magulang, nagde-demand na tayo. Ito dapat, ito. Unang siguro isang... Gone are the days. Tapos na yun, ma'am, yung pagsasabihan ka na huwag kang makialam dito kasi bata ka pa. Hindi na ngayon yan kasi MJ, di ba, tinatanong mo talaga yung anak mo kung anong kailangan, anong masasabi mo, gusto mo ba ito? Kasi pag sinabi ng mata, ayoko yan, you don't need to insist na dapat gawin mo yan. Hindi na ganun yung parenting yun. Kasi dati, hindi. Etsopwera ang mga bata. Bawal magsabat. Bawal sumabat. Tapos parati talagang ang mga nanay o tatay ang nasusunod. Oo. Ngayon sa bahay namin, May compromise palagi. Yes, minsan siya pa ang nasusunod kasi pinapaliwanag niya na ganito dapat nay, ganito dapat tay. Pinapaliwanag niya sa amin at nako-convince kami Correct. na tama yung kanyang desisyon. Halimbawa, pakakainin ng gulay, pero sinasabi niya na, hindi ko gusto ang lasa nito. Pwede bang may alternative na gulay na same ang sustansya pero mas gusto ko? Yes, tama ka dyan. Pwede yun. Oo. Pwede naman yun. May compromise palagi sa pamilya. Yun yung sinasabi natin na ito na yung type of parenting na inclusive. Lahat ay may say sa pamilya. Tama. Para yan sa, hindi lang sa physical health, kundi pati sa mental health. Kasi for the longest time, noong panahon pa, laging nakakalimutan ng mga magulang yung mental health, no, yung mental and emotional quotient, no, ng mga kabataan. Kasi dati IQ lang dine-develop, hindi dine-develop. Dapat talino ka sa paaralan. Kailangan awardee ka, kailangan ito top 1, ganyan ka dapat. Hindi nabibigyan ng importance yung EQ, no, yung emotional quotient. Nakakalimutan natin palagi. Para sa yung nag-aalaga ng mga aso at pusa na parang walang emosyon. Kailangan sundin lang ninyo kami kasi alam namin what's best for you. Now, that is not already the best approach now for parenting. Correct. So, yun yung matututunan natin doon sa 9 sessions na binibigay po dito sa effective parenting services ng MSSD. Sa pagbabalik po natin, himayin pa natin kung ano-ano pa yung mga kagandahan nitong serbisyo nito. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD Barb at your service. Babae man o lalaki, tayo ay may malaking papel na dapat gampanan para matiyak ang kaligtasan ng mga kababaihan saan mang lugar at sa kahit anong pagkakataon. Makiisa, suportahan ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Sama-sama nating labanan ang karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Tandaan at sabihin sa ating sarili, a vow-free Bangsamoro community starts with me. Paalala mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD BORG. Bangsamoro muna. Nagbabalik po ang programa Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At NJ Alvarez. At bago tayo magpatuloy doon sa magandang usapin natin, MJ, tungkol sa parenting, ay mag-updates muna tayo. MSSD Updates. Binalikan po at ni-review ng MSSD ito pong iPart system para po sa mas mabilis na pagtugon sa mga sakuna. May kabuang detalye para sa atin si Joanne Magbanwa. Joanne, go ahead. MSSD Updates. Mabilis ang pag-usad ng teknolohiya kaya't nararapat lang na gamitin ito upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga sakuna. Ito ang layunin ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa pagpapahusay ng IDP Profiling and Response Tracking o iPart system, isang mahalagang digital tool sa disaster response. Kaugnay nito isinagawa ang isang technical consultation noong September 10 to 11, 2025 sa Davao City.
Pinangunahan ito ng Disaster Response and Management Division o DRMD kasama ang IT at M&E section ng Planning and Development Division at mga Information Management Assistants o IMAs mula sa iba't ibang provincial offices at sinuportahan ng DRM Consultant at UNHCR. Layunin ng aktibidad na suriin ang kakayahan ng iPart system, palakasin ang koordinasyon ng mga IMA at higit pang paunlarin ang paggamit ng sistema para sa mas maayos na operasyon sa grassroots level. Ayon kay DRMD Chief Rakma Abdullah, mahalaga ang pagbabahagi ng karanasan at kaalaman ng bawat kalahok upang higit na mapabuti ang sistema. Sa konsultasyon, tinalakay ang mga pangunahing features at technical infrastructures ng iPart system kabilang ang pagsusuri ng bawat hakbang at proseso upang mapadali para sa mga field social workers ang paggamit nito. Ayon kay Kadafi Ladjagais, IMA mula Basilan, mahalaga ang konsultasyon dahil nabigyang pansin ang kanilang mga suwestyon at karanasan sa aktwal na operasyon. Samantala, nagkaisa naman ang mga kalahok na mas paunlarin ang iPart system upang magsilbing gabay sa mas mabilis at makabagong pagtugon sa pangangailangan ng IDPs sa Bangsamoro Region. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Joanne Magbanwa ng Bangsamoro Muna MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Joanne Magbanwa. MSSD Updates. Balitang 4-piece naman ng mga kabataang lider sa BARM nagtipon para sa 4-piece Youth Leaders Summit 2025. May ulat sa atin si Muhammad Faris Unos. Faris Kamin. MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay ang isinagawang Youth Leaders Summit 2025 ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program BARM sa pakikipagtulungan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, United Need Children's Fund o UNCF at Korea International Cooperation Agency o COICA na ginanap sa Malagos, Davao City nitong nakaraang August 26 to 28, 2025 bilang bahagi ng pagpapalakas at paglinang sa mga kabataang lider ng Bangsamoro. Nilahukan ng 35 kabataang lider na pawang mga 4-piece beneficiaries mula sa iba't ibang probinsya ng BARM, kasama ang mga kawani ng 4-piece Regional Program Management Office at Provincial Operations Office ang naturang aktibidad. Sa pamamagitan nito na ipamalas ng mga kabataan ang kanilang talento, kasanayan at kakayahan sa pamumuno. Ayon kay Bangsamoro Director General Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella, sa kanyang pambungad na mensahe binigyan diin niya na ang mga kabataang Bangsamoro ay ang pag-asa at kinabukasan ng bayan. Kung kaya't kanyang hinikayat ang mga kabataan na bigyan ng pagpapahalaga ang edukasyon at pagkibahagi sa pagpapaunlad ng Bangsamoro. Sa ilalim ng RA 11310 o ang 4-Piece Act, ang Youth Development Sessions ay isang complementary learning sa ilalim ng Family Development Sessions na nagbibigay karagdagang interbensyon na nakatuon sa mga kabataan upang sila ay mapalakas, malinang ang kakayahang mamuno at mahubog bilang mas produktibong mamamayan ng bansa. Parte ng YDS ay ang pagsasagawa ng Youth Leaders Summit, isang aktibidad na layong sanayin at palakasin ng mga kabataang beneficiary ng programa upang maging epektibong lider sa kanilang mga komunidad. Nagbahagi naman ng kanilang nakakaantig na mga kwento bilang isang kabataang lider, sina Jiday Lukman, Information Officer 3 ng Information and Communications Division ng MSSD at Joel Ampay, Social Welfare Officer 3 ng 4-Piece Lanao del Sur POO. Sandra Makakua, Division Chief ng Protective Services and Welfare Division ng MSSD at Muhammadan Abdul Kasan, Adolescent and Youth Engagement Officer ng UNCF na tinalakay ang mga paksang Building a Safe and Inclusive Society, Safeguarding and Child Policy, Child Rights at Meaningful Child Participation. Samantala, maliban sa sertipiko, nakatanggap din ang mga partisipante ng iba't ibang gamit mula sa mga katuwang na ahensya, kabilang dito ang school supplies mula sa MBHTE, tote bag, tumbler at notebook at payong mula sa MSSD, tumbler, gadkit at t-shirt mula sa 4-Piece at karagdagang tumbler, tote bag at notebook mula naman sa UNCF. Bago pa man magtapos ang aktibidad, nagsagawa ang mga partisipante ng halalan para sa binuong 4-Piece Youth Organization. Sa nasabing halalan, naluklok si J.R. Sakandal, isang mag-aaral mula sa Cotabato State University bilang Pangulo. Nasubok din ang kakayahan ng mga kabataan sa pamumuno at pagtutulungan sa isinagawang outdoor activity kung saan sila ay hinati sa 5 grupo at sumabak sa iba't ibang laro at hamon sa pamamagitan ng isang amazing rig style na paligsahan.
At yan ang ating update mula sa Davao City sa ngalan ng 4P Social Marketing Unit. Ako po si Muhammad Faris Usman Yunus ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Muhammad Faris Unos. MSSD BARM at your service. Balikan natin, Kabangsamoro, yung ating bisita this morning. Si Ma'am Soraya Kuhutan, RSW MPA, ang Municipal Social Welfare Officer po ng Tapul, Sulu. Ang layo-layo ng pinanggalingan. Kaya po naman, proceed tayo doon sa kanina iniwan natin, MJ. Ano pa po ba yung kagandahan nitong pinag-uusapan po nating effective parenting service, ma'am? Para naman sa community. Oo. Para Kasi sa kanina komunidad. nire-relate natin na pag maganda, mabuti yung pagtaguyod ng pamilya, may contribution ito para sa isang maayos at maunlad na community. Paano po ba yun? Bakit may link dyan? Anong connection yan sa komunidad? Okay. So, una-una po, no, sir, nakikita din natin itong test po ay isa din po sigurong magiging address po, no. Halimbawa po, ang isang pamilya ay sila po ay may gabay kung paano po ang pagiging effective parenting. Kasi hindi lang po ito sa isang factor, hindi lang po ito sa pag-aalaga, pag-aaruga. Nakikita din po natin na kung paano din sila maging magkakakontribute po, no, sa komunidad, sa community. Una-una na dyan yung safety and security, no, ang pagbubuli sa community. Pangalawa po ay yung nakikita natin na yung paglilinis sa kapaligiran, na kung ikaw ay isang pamilya na kumbaga handa ka, alam mo, may alam ka, na kung ito ay hindi nakakabuti sa pamilya, mas nakakatulong ka din sa iba. So, sa session, nagkakataon tayo ng mga group of participants na wherein pare-pareho din po yung kanilang mga experiences. So, ang ika nga nila, no, sir, upang mapaunlad natin din yung relasyon sa loob ng pamilya. So, dapat po ito ay nakabatay din po sa kanilang pangangailangan. So, ang paglikha po ng isang suportadong kapaligiran para sa pamilya at komunidad, nakakatulong po ito sa komunidad. Of course, naiiwasan natin yung mga conflict, naiiwasan natin yung mga issues. And through this, no, through this session, nakikita natin na isa siyang kumbaga strength ng community. Kung maraming pamilya ang effective, maraming pamilya ang ibig sabihin na may kaalaman at kasanayan sa pagiging effective parents. Itong pamilya po ay gumagaan po siya sa komunidad. Nagiging resources po siya ng community when it comes sa mga, like for example, may crisis, example, may mga during disaster. Alam mo po din nila kung paano. Opo, kasi may mga topic, actually sa enhance na, may ano pa tayo po propose na ma-update po yung ating module na parang madadagdagan po ito. Pero hindi pa po siya approved. Inshallah by next year po, no, na madagdagan po ito na magiging 11 na po yung ating manual, na which is ipapasok na rin po dito yung pagiging, yung paano ba yung pagre-respond natin since digitalization na ngayon. And of course, yung disaster preparedness, no, yung sinasabi natin kung may mga disaster or crisis in the community. So kung ang isang pamilya po ay talagang well prepared at may alam, no, and of course sila ay nagtutulungan, no, dito po at ay may alam na sila sa kanilang mga kasanayan. And through this session, nakikita natin na nagiging strength sila ng community, nagiging resources din sila when it comes sa kung may mga sakuna or kung may mga crisis sa kanilang community. Naiwasan din natin po, no? Kasi isa na yung indicator na maiwasan na natin yung na dapat yung mga bata nasa paaralan, nag-aaral, na dapat ang mga ganitong edad nasa school sila. So at least na by through this, naiwasan natin na mapunta sila sa ibang gawain. Unang-una dyan yung pariwala, no? Or ma-influence sila ng mga negative or ng mga masamang gawain. Opo. Ma'am Soraya, gaano na po katagal ini-implement po itong parenting effectiveness service ng MSSD? And sa monitoring po ninyo, kumusta po? Kumusta po yung outcome ng mga serbisyo po na ito? After the sessions, may effect po ba doon sa family na mga target beneficiaries nyo? May epekto po ba doon sa pamilya? Naging maayos po ba yung pagpapatakbo nila ng kanilang pamilya? Naging maganda po ba yung contribution ng family na yun doon sa community? Ano po yung result sa inyo pong monitoring?
Yes po, yung Supreme Effectiveness Service po, no, ay inumpisan po natin ito sa pagkapasok ng ating beneficiary right after the profiling, then after nag-receive po ng service of the Father Ministry. No. So, ito po ay nakaschedule, depende po sa, pwede po siyang buwanan, no, or by monthly or quarterly. So, nakadepende po ito sa needs and available po ng ating mga resource taker. Yung ating mga partner agency na expert, no, expert doon sa ating mga topic or yung mga manual na given session topic. So, nagkakaroon po tayo sila sabi natin yung post-survey or yung post-activity report. So, right after the session po, nakikita natin na kung ito po ba ay yung nanay, no, na medyo ito po yung kanyang sharing at yung kanyang sentiments. So, una-una, like sa ating mga layag badyaw, no, yung una-una kasi yung natin sa ating mga badyaw beneficiary po, no, yung pinaka-focus natin is yung kanilang mindset, no, yung unti-unti natin, mahirap siya mabago pero unti-unti natin siya kumbaga ma-influence, yung una-una yung edukasyon, no? Nakikita natin na of-course yung ating health and yung kanilang participation sa community. Na kung dati po, yung ating mga badyaw, no, like for example, ay may mga gap, no? Nahihiya, una-una nahihiya sila mga sa mga tausog drive. So, hindi naman po sa pag-discriminate. Pero may mga ganun po kasi silang attitude or personality na kapag Naiya sila. Correct. Meron niyang, ang tawag dyan, inferiority complex. Inferiority complex. Kasi parang na-instill sa kanila na ito kayo at ito kami, kaya nagkaroon ng ilangan, nagkaroon ng medyo gap, no? Dyan kayo, dito kami. Pero actually, wala naman talaga yan. Wala naman talaga dapat ganyan because in the eyes of the government and in the eyes of God, no, ni Allah, pantay-pantay po tayong lahat. At kung anong karapatan niya, karapatan mo din, kahit anong tribo ka pa. So, yun yung maganda na sinasabi ni Ma'am na, uy, dahan-dahan natin pala itong i-eradicate. Natitibag natin yung stigma na yan at naayos natin yung participation ng kahit anong tribo sa mga government activities. Yun. Sige po, Ma'am. Ano pa po? Yes. Nakamaganda po kasi sa ating ministry po, sir, inclusive po kasi lahat. Yun na nga po, mapabadyaw ka man, mapakaisog ka man. So, sa sector po, tinatanggal natin yung kapag kausog, dapat kayo lang. So, tinatanggal natin yun. Pinapaparticipate po natin ang ating mga badyaw beneficiaries. Na yung nag-groupings tayo, may mga sharing, napapinding natin sila. And yung pangalawang example po siguro yung mga partner beneficiaries na kung dati medyo less yung kanilang involvement din sa community kasi nga mas priority nila yung maghanap buhay kasi yung ito nga po na magulang na may partner ka, no, medyo mahirap na yung bumuwat mo kapag solo parents. Correct. So, nakikita natin mas yung priority nila is yung trabaho, yung kanilang, nakakalimutan nila na yung kanilang sarili. Na kung dati si nanay medyo hindi na nakakasuklay, si nanay medyo hindi nakalabas na ng bahay kasi nasa bukid, nasa kuko, o minsan nasa palengke, nagbabanta ng mga isda, naganito ng mga kumbaga nag-aalaga ng mga manok, ng mga kambing. So ngayon nakikita natin na may mga time na ginagamit natin yung session upang ma-raise yung kanilang awareness, ma-open yung magkaroon sila ng self-realization na parang aside sa, maganda naman na naghahanap buhay tayo, pero at least wag natin makalimutan yung ating sarili. No, at least nakikita natin kung si nanay medyo walang pakialam kung ano yung kanyang like physical outlook, yung pagiging impune, no, yung pagiging low, yung self-esteem, ano yung confident niya. Ngayon sa next session, no, nakikita natin na yun yung gusto nating pag-i-change unti-unti. No, kung nakikita natin medyo okay na yung aura ni nanay, nakakaitmar na si nanay, no, nakakasama na siya sa session, hindi lang yung doon lang sa paghahanap buhay. So, nagkakaroon na ng time for self-care. Yun po yung isa sa mga tinitingnan din po natin. And of course, yung importante din yung hygiene, no, yung sa bahay. Na dapat importante po din na yung malinis din yung ating sa loob ng bahay. May mga visitation din po kasi tayong ginagawa. Minsan kapag maganda. Nakakalimutan na po nila yung paano ba asikasuhin yung kanilang sa loob ng bahay kasi nga iba yung priority nila diba? Kaya nga po medyo challenging din yung ating session, no,
kasi hinihiram lang natin yung kanilang oras. Kapalit doon sa kanilang pang-araw-araw. Yun Kaya po yung eh. nasabi niyo po kanina, bakit kami nag-a-attend, no? Anyway, kami ay magulang na alam na namin kung ano. Isa din sa mga importante dyan, ma'am, yung sinasabi niyo po, visitation, para makita kung paano yung waste disposal nila, paano yung waste management nila sa bahay, baka kung saan-saan sila nagtatapon, Correct. kung saan-saan sila dumudumi. So maganda rin na nai-inform sila because of the sessions na meron po kayo. At pagkatapos ng session, na-check din kung naintindihan ba nila yung binigay sa kanila ng mga orientation. Oo, diba? maganda. Or nafa-follow. Yun, segundahan ko lang yung sinasabi ni ma'am na because of the sessions na ginagawa, nagkaroon ng learning from different tribes. Si Bajau natututo kung ano ang kultura ng mga Sama, kung ano ang kultura ng mga Tausug. Nagkakaroon sila ng interconnectivity na hindi mangyayari kasi for the longest time may mga may mga tribo na hindi nagtatagpo, hindi nagkakasundo-sundo. Magkakaiba yung paniniwala, but with the sessions meron pala kaming common na ginagawa. At kung may mga differences man, we understand and we complement those differences para mas harmoniously live together in a community. Importante 'yun na maintindihan ko kung ano ka sa tribo mo at ano ako sa tribo ko para we can live harmoniously. Ganun po talaga ang magandang pamamaraan para po in building a better and more developed community. Isa rin sa nakita natin dito na i-empower yung mga communities, no? O kagaya nung itong pinag-uusapan natin, itong mga Bajau, kasi naalala ko nung mga nakaraang employer ko, sinasabi na itong mga Bajau ayaw naman nila mag-aral yung ganyan. Pero naintindihan ko na sa ating mga community immersions, hindi totoo yun. Gusto nilang mag-aral. Kaya lang, yun na nga, yung sabi ni Ma'am Soraya kanina, nahihiya sila, natatakot sila kasi binubuli sila kung pupunta sila sa mga regular schools. Kaya yun na nila mag-aral. Pero again, etong mga PES natin, itong mga parenting effectiveness sessions natin ay malaking tulong dun sa mga parents, mga Bajau parents na, ganito pala yung pwedeng gawin, ganyan. Natututo din sila sa iba pang mga participants. So again, ito ay empowering our Bajau communities also, no? Ito, pwede rin natin isama dito, Ma'am Soraya, 'di ba? Yung bang mahalaga na mag-aral. Kasi nga yung mga bata nila, 'di ba? Mas nauuna nga yung livelihood, mas marunong silang magbilang kaysa magbasa. Kasi livelihood economic yung kailangan. Pero at least dito sa ating mga sessions, na-advocate natin na kailangang mag-aral. Yun. Yun, kailangan mag-aral, kailangan maging malinis at maayos sa tahanan. Ito yung mga sessions na very very good na malaman at magkaroon sa mga pamilyang Bangsamoro. Ma'am Soraya, thank you po. At pwede po final words po ninyo. We only have around 10 to 5 minutes na to end the program. So pwede po final message po ninyo sa inyong community at sa ating mga magulang as a whole na nakikinig po sa atin ngayon. Una-una po, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. So, alam po natin ang pagiging magulang, hindi po siya madali, hindi po ito parang bigas lang kapag napasok, kumain ka ng kanin, napasok ka, iluluwal mo. So, ang epektibong magulang po ay hindi lamang na nagtuturo tayo, kundi nakikinig din po tayo. So, sa mga magulang po, doon sa amin sa Tapul, sa province of Sulu at sa Bangsamoro region, gusto lang po din namin na-emphasize na habang po tayo ay nagtuturo, dapat mahalaga din po na nakikinig din po tayo sa ating katulad po ng sabi kanina, importante po na sa araw-araw na naririnig natin yung kanilang mga sentimento. May it be positive, may it be negative, happy ba sila or may problema ba sila, at least open tayo. Ang parenting po is enjoying, pero napaka-demanding po niyan. It is adventurous pero napaka-rewarding naman po sa ating mga magulang. So, kinakailangan po natin na may creative thinking po tayo when it comes to parenting. So, hindi po ito ay short time lang. Ito po ay long term na commitment po na nag-i-involve po ng whole aspect po ng ating buhay. Una-una yung physical, mental, emotional, social, and spiritual well-being po of growing ng ating mga anak. So,
yung life po, no, binibigyan lang tayo ng single chance, no, na hindi po ito natin dapat basta-basta. Malaking saludo po tayo sa mga magulang, no. Napakalaki, proud po tayo sa ating mga parents, no, kasi isang indicator po ba doon yung isa na po doon ay yung tayo na nandito sa gobyerno, na nagtatrabaho, at pinapaganda, pinapaayos po yung buhay na meron sa community natin. Ay isa po yung indicator na mahubog mo yung isang tao at maging isang mabuting tao sa kanyang paglaki. So yung open communication na po natin yung kalimutan. And of course, as we know, parents, hindi lang po ito sa four corners, no, sa loob ng bahay, kundi po, ito po ay malaking epekto po sa ating society. Na kapag maganda ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Itong mga bata na pinalaki po natin ng positibo at ng magandang karakter ay isa po ito tutulong sa ating komunidad. Hindi lang sa komunidad, of course, sa ating region and of course sa ating society in general. Yun. So maraming salamat po at muli po, no, ang pagiging parent po is learn. No? It's a continuous learning. Yeah. Thank you so much po sa inyo, Ma'am Soraya Kuhutan, RSWMPA Municipal Social Welfare Officer ng Tapul, Sulu. Yun. Thank you so much po. Ano ko lang i-share ko lang yung ano natin, take out ko kasi gusto ko i-share yung take away ko doon sa pinag-usapan natin. Very very good yung pinag-usapan natin. Ang galing-galing ni Ma'am Soraya. Oo. May challenge lang talaga tayo sa internet connection. But Sinabi yes, niya na nag-ano tayo na ano tawag ito kung baga pa sa ano, kumbaga pa doon sa layman's terms, sumusugal tayo doon sa pagtuturo ng tamang parenting because naniniwala tayo na bilang family is the basic unit of the community, mas maayos na pamilya equals mas maayos na komunidad. Benefits po of good parenting and having a good and informed family, kasi informed family ang gusto natin ito Hindi lang mabuting pamilya kundi informed, no? Pamilyang may alam. Oo, maalam na pamilya. So, dahil dyan, nagkakaroon tayo ng stronger na social values, no? At meron tayong healthy and safer communities dahil nga maganda at maayos yung pamilya na kinabibilangan ng community. Merong educational advancement because every family believes na education is the key para sa successful na tao, para sa successful na community. Active civic participation dahil kapag maayos yung pamilya, hindi problema pag-organize, MJ. Hindi problema pag-organize sa community na kung ano-ano mga activities meron ang gobyerno. At economic stability. Maayos yung pamilya, nag-aaral yung mga bata, in the future, mas maayos na yung community, mas nakakabayad ng tamang buwis yung mga tao. Hindi sila nagrereklamo at walang problema doon sa pang-araw-araw na mga gastusin. And of course, pinaka-importante, peace and order. Hindi nagre-result sa masamang gawain, hindi mag-aarmas yung mga tao because they are living a healthy and progressive and developed community. So hindi kailangan ng violence. No, mawawala lahat 'yun because of doon lang tayo nag-capitalize tayo doon sa maayos na pamilya at nagsisimula lahat 'yan sa effective parenting. Oh, di ba? Ikaw na talaga. Sinamari mo na lahat. Sinamarize ko siya. Sinulat ko yung ano. Lahat ng 'yan ay take away doon sa sinabi ni Ma'am. Ako naman dalawang bagay lang. Sa mga magulang, no, nanay, tatay, umattend po tayo, no? Sa mga sessions na ginagawa po ni MSSD. Oo. Alam nyo, pag umattend sila, paglabas nila, meron silang parang bagong kayo na. Parang meron kayong bagong nalaman, tapos i-apply ninyo, parang bagong self and then bagong pamilya meron kayo. Kasi una, ang makuha talaga natin dito sa mga parenting effective sessions natin, para sa akin talaga, yung pag-improve ng ating communication. No? Una talaga, yun yung pag-improve ng communication natin. Tapos, pag nasa community na tayo, nagkakaroon tayo ng support system. Correct. No? Yung mga kapitbahay natin, kung pinag-uusapan natin chismis lang, baka mag-iiba na yung usapan. Mag-iiba na. Ang pag-uusapan na natin. Paano mo ba galit yung anak ko ganyan. Paano ko ba ito madisiplina ang anak ko? O meron kayong sharing of ideas. Mas mahalaga na ang mga pinag-uusapan. Tapos pag-uusapan nyo anong mga menu ninyo, sharing kayo ng mga secrets sa pagluluto, Correct. na masusustansya ng pagkain. 'Di ba mas magandang community yung ganun kaysa naman pag-usapan nyo yung tao, kapitbahay ninyo versus kapitbahay. Tapos
ang uwi, away. So, mas magandang community yung binibuild natin pag dumadalo tayo sa mga sessions na ganito para mapaunlad pa natin yung sarili. Tapos kung nakikita tayo ng mga anak natin na tayo ay, 'di ba, maayos ang ating pakikitungo sa ating community, nafa-follow din tayo ng ating. Nakikita kasi ng mga anak natin yung ginagawa din natin. Oo, tayo talaga ang ultimate na na tawag dito, modelo sa ating mga anak. Kaya kung paano kayo sa bahay ninyo, paglabas ng anak nyo sa community, ganun din sila. So, di ba, importante po talaga na maayos yung pamilya, maayos yung pagpapalaki doon sa mga anak. Kasi kung ano kayo doon sa loob ng bahay ninyo, yan ang dadalhin ng anak nyo sa labas. Marami namang mga factors, no? Minsan naman, hindi naman natin masasabi talaga na si magulang lang. Oo. Kaya, sa panahon... At hindi naman din natin ina-aspire na perfect. Oo. Kaya sa panahon na nasa atin pa yung mga anak natin, gawin natin yung tama, yung makakatulong sa ating mga anak. Kasi pag lalayo yan sa atin, syempre iba na yung mga environment, may paaralan, may trabaho, mag-iiba din baya tayo, diba? I-share lang natin ng isang effective na tip. Hayaan yung madapa yung mga bata, huwag kayo nandyan palagi para umalalay. Kasi dapat matuto silang bumangon at matuto rin silang mag-solve ng kanilang mga problema. No? Talagang yan ang pinaka-effective. Kasi pag hindi kayo habang buhay na andyan aalis yung anak nyo, mag-aasawa yung anak nyo, mamumuhay yan ng mag-isa, at wala na kayo dyan para gabayan siya. So dapat at an early stage, no, doon sa mga sessions na binanggit sa 9 sessions, tuturuan kayo kung paano nyo dapat ginagabayan yung mga anak nyo para mas maging matibay at maging kapaki-pakinabang na citizen ng bansa. Actually, challenge yun siya kasama. Challenge actually yung pagkamagulang natin. Kasi tayo, hindi pa rin nawawala sa atin na anak lang kayo, parang ganyan. No? Oo. Kaya challenge talaga siya na parang dapat iwaksin natin yung ganung pag-iisip kasi pagdating sa ating mga anak, dapat bigyan din talaga natin sila ng boses. Correct. Kasi meron din silang sarili nilang utak. Ayun. So, yan. Mag-end na tayo. So, pwede ka ng mga anak, Char. Hindi ako pwede. Wala pang mattress. Pagkatapos ng mattress, Webes. Ay, Merkules pala. Wale. Merkules. Sige. So, before tayo mag-close, kasamang Jeff, i-plug muna natin yung isang napakagandang initiative na naman ng MSSD, no? Meron tayong tinatawag na SWARACON 2025. Ayun, no? Ito ay Social Welfare Annual Research Advancement Conference 2025. Nagtawag po si MSSD sa lahat po ng mga undergraduate and graduate students, faculty members, educators, social workers, community-based workers, independent researchers. Apply po kayo, submit po kayo ng mga research ninyo. Yan po, nandyan po yung mga priority areas, pwede po ninyong tingnan. At lahat po, meron tayong kategorya, dalawa po, student and professional categories. Magpasa po kayo ng mga papel ninyo, mga research ninyo, magandang mga research na may kaugnayan po sa social development, no? Kaya nung mga nakaraang, kung napansin nyo po, yung mga nakaraang pong mga weeks ay pumunta po ang ating MSSD sa lead po ng ating Planning and Development Division sa mga different academic institutions. Kinonvene po lahat ng mga academic institutions na may kaugnayan po sa social development dahil gustong malaman ni MSSD katuwang yung ating mga academic institutions. Yun. Ano ba yung mga social? Kung may mga working research po kayo na dine-develop po ngayon tungkol sa social development, tungkol sa social services, tungkol sa social science disciplines. Sumali po kayo dito. Mag-submit po kayo. Pwede po ito undergraduate or graduate students kayo. Pwede pong faculty members or educators po kayo. Sa academe po kayo. Welcome po kayo dito. Correct. Social workers or development practitioners po kayo, community-based workers, independent researchers, you are all welcome. Correct. Oo. At sa lahat po ng mga magpasa ay at least po 10 outstanding research papers ang pipiliin po para sa SWARACON 2025. 10 po. Ayan. So meron po tayong awards per category, best paper, first, second, and third, best presenter, Breakthrough Research Award. Yan. At syempre, ang mananalo ay pwede pong i-endorse for funding to support your future research projects. Or pilot projects ninyo. No? Dahil hindi lang yan sa papel matatapos. I-implement po yung research work ninyo at tutulong po si MSSD para dyan sa implementation. So,
gawin nyo na po yung pangarap po ninyo, gawin nyo na pong, i-realize na po ninyo. Gawin nyo pong totoo at i-execute po natin yan. Kasi yung mga kalimitan sinasabi ng mga researchers natin, hindi naman tayo tinutulungan ng government Oo. sa mga research natin. At madalas, no, yung mga research ng mga Pinoy, nauuwi, napupunta sa ibang bansa. Napapag-aralan sa ibang, na-implement sa ibang bansa kaysa sa atin. Ito na po yung chance ni Bangsamoro na sumali po kayo. Ang daming scientist ni Oo. scientist pero napapakinabangan ng ibang mga bansa. Correct. Kailangan po natin yan para po sa mas maayos, mas maunlad na Bangsamoro. Yes. Deadline of paper submission, September 30, 2025. Ngayong katapusan po ng September, ang deadline po ng ating paper submission. Kaya po, submit na po kayo ng mga research ninyo. Punta po kayo, ipipin po natin itong itong invitation na ito doon sa MSSD official Facebook page natin para makuha nyo po itong guidelines and yung entry form. Correct. Yan. Mayroon pong QR code, i-scan nyo lang po yan. From October to November 2025 yung paper screening. Ang research conference po natin ay sa November 20, 2025. Yun. Exciting yan. Exciting, Oo. oo. Sino kaya ang kani-kanino kaya mga papel at kani-kanino kaya mga research work ang may papatupad Correct. at may execute dito sa BARM. Ipapakita natin uli yung ating QR code. Pwede nyo pong I-scan yan. screenshot at scan po ninyo. Yan. 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 Oo. Screenshot nyo po yan, scan nyo po yan at sumali po kayo ha. Individual ito no, or group. Pwedeng group. Pwedeng group. Pwedeng group. Oo. Kasi Oo. pwedeng academic institution. Correct. Oo. So sali po kayo Pwede dyan. ding individual. We welcome you all and gusto po namin makita yung mga research ninyo. At hopefully, no, mapakinabangan po yan ni Bangsamoro. Nandyan din po yung email address kung gusto nyo pong mag-email din, no? KMPDS @gmail.com. Yun. Ayan. Sige. Maraming salamat sa inyong lahat. Kabangsamoro, ayan, nagtapos na po tayo. Kung meron po kayong mga tanong, paglilinaw at iba pa, mag-chat po sa ating FB Messenger. Di kaya mag-text sa ating hotline number 0919-480-4265. Ayan. Text lang po ha, wala po tayong call. Oo. Ito po si MJ Alferez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. And thank you so much po sa Information Communications Division ng MSSD at sa lahat po ng mga staff and officers niyan. Thank you Carl Daniel, ang IT specialist ng NDBC, and of course kay Jeff Lungakit, ang ating technician on board ngayong umagang ito. At kay Dennis Pido po nasa transmitter side. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat. See you all dito sa mga nanonood sa atin next Saturday at magkakarinigan tayo ulit sa susunod pong Sabado. Dito lamang po sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin